Habang kusang nagpag-isa si Congressman Sandro Marcos, nanabla naman si Davao City Representative Pulong Duterte. Sa halip daw na siya ang imbestigahan, ang first family raw ang dapat silipin ng ICI. Labas daw si Pulong sa flood control scandal kaya wala na raw dapat habulin pa sa kanya. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. No jurisdiction, only agenda. Yan ang giit ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte matapos niyang tanggihan ang imbitasyon ng ICI na humarap siya sa investigasyon tungkol sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa kanyang distrito. Aniya, dahil binuo ang komisyon ng ehekutibo, wala itong kapangyarihang ipatawag o pilitin ng isang miyembro ng Kamara alinsunod sa Constitutional Doctrine of Separation of Powers. Dagdag ni Duterte, may ganap ng akses ang ehekutibo sa lahat ng kinakailangang dokumento at impormasyon sa pamamagitan ng mga ahensyang tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DENR, DICT at DTI. Kaya't hindi na aniya kailangan ng Malacanang na dumulog sa Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng pangangasiwa ng ehekutibo. Binigyang diin din ng kongresista na hindi siya naging bahagi ng House Appropriations Committee mula 2019 hanggang 2022. Ang panahong iniuugnay sa mga umano'y anomalya kaya't wala siyang kakayahang sagutin ang mga tanong ng ICI. Sa halip aniya ay dapat ang First Family at dating Speaker Martin Romualdez ang imbestigahan ng ICI matapos silang idawit ni resigned Congressman Zaldico sa umano'y multi-billion peso budget insertions. Para kay Congressman Pulong, shocking and impossible to ignore ang mga alegasyon ni Ko. Binansagan din ng mambabatas bilang propaganda tool ang ICI at isang political weapon laban sa kanya at sa kapatid niyang si VP Sara. Wala pang tugon mula sa ICI sa mga pahayag ni Duterte. Nauna nang hiniling ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa ICI na imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City mula 2019 hanggang 2022. 80 proyekto aniya ang questionable na nagkakahalaga ng higit 4 na bilyong piso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.